Kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kasamang iba pang uniform service tulad ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Corrections, ay nakikiisa sa ika-127 taong anibersaryo ng ating kasarinlan. Sa okasyong ito, ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa ebolusyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito. Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating mga kawal Pilipino, ang mga kasapi ng ating Sandatahang Lakas sa pamumuno ng komandante ng Sandatahang Lakas at ang kanyang kalupunan. Mangyaring magsitayo ang lahat upang bigyang pugay ang watawat ng Pilipinas. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang unang brigada sa Kasuotang Gala ay pinangungunahan ng batalyon ng Corps ng mga kadete ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Mula sa prestiyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikinta sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod po ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA, isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng nabal na pinangangasiwaan ng pamahalaan. Maaari silang makapamili ng kanilang papasukang propesyon bilang Merchant Marine, kasapi sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Narito ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army na laging nakahandang maglingkod sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Army Literacy Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy, ang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sakupang dagat, nagsasagawa ng rescue at relief operation sa panahon ng kalamidad, kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Naririto po ang talupad ng mga kawal ng Philippine Air Force, ang tinaguriang mga anghel na mapaglingap, tagabantay ng ating himpapawid. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng Sandatahang Lakas.
Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at sa pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces. Nangunguna rito ang Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army, mga individual na nakaaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare and conventional warfare, mga operasyong kontra-terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsupil sa kalayaan at demokrasya. Sinusundan ito ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater. Ang magigiting na kasapi ng ating hukbong himpapawid ng Pilipinas. Kinatawan ng iba't ibang pangunahing sistema na sumusuporta sa iba't ibang misyon ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Nasa ating harapan naman po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad, ang hanay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas. Nangunguna rito ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaigang paglilingkod, karangalan at hustisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetado mga public safety officer. Kasunod naman ang Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Naririto rin po ang National Capital Region Police Office kaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating mga komunidad. Sumusunod ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group, Explosive Ordnance Division, ang Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang The Guardians of the Highway. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue Forensic Group at Civil Disturbance Management. Tapat sa kanilang tungkulin, patuloy na ginagampanan ng Philippine Coast Guard ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan, ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang ating soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Sa bawat takbang ng kanilang marcha, tangan ng disiplina, lakas at kahandaang likas ng bawat tagapangalaga ng ating baybay. Ipinamala sila ang mataas sa antas ng profesionalismo at disiplina ng Coast Guardian sa kanilang pinakamataas na anyong seremonyal. Ipinapakita ng kanilang presensya ang kakayahan ng Coast Guard na umangkop sa iba't ibang tungkulin. Mula search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Sumusunod po ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Punto Maslang. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng sunog. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ay ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog.
ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ay isang pangunahing ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Itinatag sa bisa ng Republic Act 6975 noong taong 1991, mandato ng BJMP na tiyaking maayos ang pamamahala ng mga kulungan sa lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Isinusulong ng BJMP ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad piitan sa ilalim nito. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL na kasalukuyang sumasa ilalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Higit sa pagbabantay misyon ng BJMP na magsilbing tulay tungo sa pagbabago ng bawat PDL upang sila ay muling maging kapaki-pakinabang ng mamamayan. Sa bawat takbang ng mga kawani ng BJMP, hatid nila ang diwang makabayan, makatarungan at maaasahang katuwang ng pamahalaan sa paghubog ng mas ligtas at mapagkalingang lipunan. Kinakatawan ng mga mahusay na sinanay at drug enforcement officers mula sa PIDEA Academy, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa iligal na droga. Sa loob ng 23 taon, pinangunahan ng PIDEA ang pagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga, at bilang pangunahing sangay ng pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na droga. Nagmamarcha naman ang buong karangalan at disiplina. Bawat hakbang buong dangal na nakikiisa ang kalupunan ng Bureau of Corrections sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Ipinamalas nila ang matibay na paninindigan ng ahensya sa tungkulin nilang pangalagaan at baguhin ang persons deprived of liberty. Bilang isa sa pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System, profesional at may integridad at taus-puso ang hangaring makapagbago, isinasaalang ng Bucor ang pagsasakatuparan ng 2 mandato nito, seguridad at rehabilitasyon. Sa ating kalangitan, mga kababayan, nakikita nyo ang mga sasakyang panghimpapawid ng ating sandatahang lakas at bibigay pugay sa mahalagang araw na ito. Kabilang po riyan ang SF-260 Marcheri T-41 Mescalero, S-70I Black Hawk, S-76 Sikorsky at Sokol Aircraft. Naririto naman po ang mga sasakyan gamit pandigma at pang-humanitarian assistance and disaster response operations. Gayon din ang tauhang kabilang sa espesyal na unit at mga pansuportang unit mula sa hanay ng uniformadong ahensya. Nanguna po rito ang ating chemical, biological, and radiological nuclear team ng Philippine Army, ang ating Kia Light Tactical Vehicle at ang ambulance. Nasa inyo pa rin harapan ang search and rescue team mula po sa hanay ng ating hukbong katihan ng Pilipinas. Sumusunod po ang ating APC o Armored Personnel Carrier V300 at ang Fire Support Vehicle V300 mula po sa Philippine Navy Marines. Nasa inyong harapan naman ang Sabra Light Tank mula po sa ating Philippine Army. Inyo pong natutunghayan ang 105mm howitzers mula po sa ating Philippine Navy Marines. Narito naman po ang Atmos Self-Propelled 155 howitzers. Kabilang pa rin sa hanay ng ating assets, nariyan mula sa ating Philippine Air Force ang Air and Missile Defense System, ang Command
Control and Communication Van mula po sa ating Philippine Navy. Ang Regional Hall Inflatable Boat mula po sa ating Philippine Navy na bahagi pa rin po ng para sa rescue missions. Sa hanay naman po ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, inyong natutunghayan ang Highway Patrol Group Motorcycles, ang Explosive Ordnance and Disposal, gayon din po ang K9 CBRN team mula po sa ating Philippine National Police at SWAT. Nasa ating pa rin pong harapan mula po sa Philippine National Police Maritime Group, ang high-speed tactical watercraft. Sumusunod po ang PNP Forensic Group mula po sa SOCO. Nariyan din po ang PNP Mobile Clinic. And of course, patrol car ng PNP. Ang Multi-Purpose Armored Vehicle and Commando B-150. Narito rin po ang rescue teams mula naman sa ating Coast Guard. Nariyan din ang kanilang watercraft asset, ang Rigid Hull Inflatable Boat. Sa hanay naman ang ating Bureau of Fire Protection, ang kanilang mga riders. Ang Emergency Medical Service, ang BFP Rescue Truck, naririto rin po ang BJMP Transport Vehicle at ang PIDEA Multi-Role Tactical Vehicle. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pambansang pulisya, ang tanod baybay ng Pilipinas, kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency, ang Bureau of Corrections, maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas.